Okay, bali tuturo ko sa inyo yung sequence ng pagbuo ng mini rice mill machine para hindi na kayo mahirapan o mas mabilis nyo itong a-assemblein, okay? So, hinanda ko lang yung mga parts, nilabas ko sa box. Ayan yung last part na nakatornilyo. So, chinecheck ko dyan yung quality, no? Nasunod naman ng factory, kaya masaya tayo. Talagang matibay ito at solid, no? Solid dyan. And then, ayan yung ating grinder. And ito yung pinakamabigat na part. Ayan. Solid naman siya, no? Puro metal yan. Kakaunti lang ang diecast dyan. So, ayan. Ready na tayo. At papakita natin yung sequence ng pagbuo, no? Sa bandang huli ng video, doon ko nilalagay yung more details, no? Panoodin nyo lang hanggang huli at siguradong hindi kayo magkakamali. So, iniisa-isa natin yung parts na yan. So, ayan yung mga angle bars. Ayan yung kabitan ng embudo. Ayan yung gasket. Ayan, dalawa ang gasket, ha. And then, ayan yung dulo ng yung labasan ng bigas. Okay, kakapit na natin yan. Turo ko lang sa inyo yung sequence. Okay, una, syempre, ito yung napakagandang ating frame, no? Hindi yan yung angle bar lang na winelding. Ito ay computer cut, laser cut yan. Matibay ito, no? Matigas na steel iron to. So, nandyan din yung aming simple machine PH na naka laser cut. So, unahin natin to. Nilagay natin yan sa ibabaw. Itong rice miller sa kanan. Okay, and then susunod na ilalagay nyo, ha, yung butas na yan, lagyan nyo kagad dyan ng labasan ng ipa. Okay, ayan yun. Unahin nyo yan, okay? Bago nyo ipapatong dyan yung gasket na foam. Patong nyo dyan yung foam, ya? Okay. So nung nilagay ko yung foam, wala pa yung yung labasan ng ipa. Pero dapat ito nasa ibabaw, okay? Yan, naipatong na natin yung yung grinder. Okay, nakapalaman yung gasket na white. So, yan, para makita nyo. Okay, na ipatong na yung dalawang pinakamabigat na part. Napakasimple, no? Ang dali. And then ito, ang dali lang din yan ikabit. Ayan yung rubber hose para i-connect yung miller sa grinder. Okay, meron yung belts na hinihigpitan ng tornilyo, screw. Okay, so ito naman yung adjusting knob natin na may number para madali na. Tatanggalin nyo muna yung dalawang tornilyo na yan, okay, para ikabit to. Andyan nakalagay yung hexagon screen natin, by the way. Yan, make sure pantay yan pag pinasok nyo, ha, pag binalik. Ayan yung pinapalitan natin, no? Yan, meron siyang kanal doon sa dulo. Yun, no? Sa loob. Kailangan nakapasok na mabuti yan dyan, ha? Minsan, pag hindi nyo na ipasok, hindi nyo masasara na maayos. Kailangan nakasaktong-sakto siya dyan. Ayan yung roller natin, yung rice roller natin. Napaka-solid niya, no? Ayan yung pinakamabigat na parte sa loob ng rice miller. Okay, so naikabit na natin. Tinetesting natin yung pressure adjuster, and then wala pa yung embudo. Ayan, so, andyan na yung uso nya, yung daluyan ng bigas. And then panoodin niyo yung bandang kalahati dahil doon ko i-explain sa inyo yung kabuuhan, no? Yung eksaktong gagawin nyo, ha? Dahil medyo tricky yan pag hindi nyo ito tinapos. Kailangan tapusin nyo. Okay? Kailangan nyo tapusin to para sandaling-sandali nyo na lang ito bubuuhin. O, ito yung base ng ng motor. Okay? Yan, may trick din dyan, no? May trick din dito. Ituturo ko sa inyo mamaya.
So, letter H lang yan, magkabilang side. At dyan yung ipapatong ang motor. Okay, so yan na ilagay ko na. Siyempre, hindi ko muna sisikipan yung mga tornilyo dahil mag-a-adjust ako dyan mamaya, no, ng motor. Okay, lahat yan hindi pa masisikip pero naka-connect na lahat. And then, yan, yung motor natin, bago nyo ilabas o ipasok sa loob, dapat naka-connect na yung nakakabit na yung wheel, ha. Dito kasi nagkamali ako. Nilagay ko muna yung motor bago ako naglagay ng wheel. Ayun, nakalabas tuloy yung pin, no. Anyway, hindi pa yan napupukpok kaya nakagano. Maigi. Ayan. So, ayan yung tornilyo, ha. Nakikita nyo, sinasagad ko yan sa taas. Okay? Mamaya, mapapanood nyo yung detalye. Okay? Kung ano ang mga tricks dyan sa pagbuo ng mini rice mill na yan. Para gagawin yan mga 30 minutes or less. Mabilis lang or 15 minutes. Okay, papakita ko yung kabuuan ng assembly natin, no? Bali, wala pang cover yung yung belts. Okay, tingnan natin. Para hindi na kayo mag-isip at mas mabilis nyo itong assemblein. Okay, pansinin niyo yung distance nito, ha. 1 cm yan diyan sa edge. Ito to. Meron siyang 1 cm, ha. Ayan, gusto ko lang ipakita sa inyo para hindi na kayo mag-usog-usog dahil yan ang eksaktong positioning, ha. Ayan, 1 cm yan para mag-center yung belts. 1 cm din doon sa edge. Okay, dito gusto ko ipakita sa inyo na kailangan isagad nyo sa taas yung tornilyo, yung angle bar na to. Okay? Sagad sa taas. Todo yan. Hindi pwedeng bumaba ng kaunti. Kasi masisikip na yung belt. So, para madalian na kayo at hindi nyo na pag-isipan ito. Ayan, gusto ko ipakita ito uli, 1 cm yan. And then, gusto ko rin ipakita sa inyo, yung belt na to, yung outer ng wheel, tsaka inner ng wheel, ha. Tingnan nyo. Ayan. So, ito, dun sa grinder, ito naman sa rice miller. Okay? Kung mapapansin nyo, sa inner wheel dito, nakapasok yung belt. At ito rin nasa inner. Merong bakante ditong lagayan din ng belt. Pero, yan ang magsisilbing gap nilang dalawa. Yan, magiging gap. Kasi may dalawa dyan eh. Actually, 3 belts ang nasa box. Gawin nyo na lang reserva yung isa. Okay na yung tag-isa silang belt. Kasi pag nilagay mo pa yung belt natin ditong isa para sa rice miller, hindi na kailangan yun. Actually, hindi namin dinodoble yan talaga. So, parang gap na lang yan, ha? Yan. So, pag nakikita nyo yan, align yan dyan sa inner. Dito naman, nasa outer siya. Ayan, nasa malaking wheel sa baba. Ayan. Para makita nyo lang, ha? Ganyan. So, dapat gitna para hindi sasayad dyan. Pero kung mas gusto niyo dalawa ang belts na nakakabit din sa rice miller, okay din. Basta wag lang magkikis-kisan yung belts. Okay? So, nasa sa inyo yan. Gusto ko rin ipakita sa inyo na yan ay napo-fold. Okay? So, ito actually, naka-flush. Sagad na yan dito. Pagka sinakto mo actually yung edge niya, magkakaroon ka ng 1 cm doon eh. Yan. Okay, sagad dyan. And then, pakita pa natin to. So, hindi ko pa nalalagay yung hose dito. Yung kinakabit ditong rubber hose. Ayan, makikita nyo naman. Huwag nyo kakalimutan yung dito, yung gasket.
yung white na sealer dyan, no? Ayan. Yung sealer na yan, nakapalaman yan sa gitna nitong nakapatong na grinder, tsaka yung nasa ilalim na labasan ng ipa para walang alikabok na lalabas. Importante yan, ha? Dapat tong circuit breaker, yan, sakto yan dyan, ha? Tapos ito, tingnan natin. Ayan, nakabit ko na yung rubber hose. Okay. Yan, naka-flash din halosan sa side. Huwag nyo kakalimutan, ayan yung meron yung screw na pinipihit ng kamay. Ipapalitan nyo yung tornilyo dyan, ha? Dalawa yan, ayan yung pula. Bago huhugutin mo yung opening niya. Okay, dito, sandali. Ayan yung labasan ng ipa. Ayan, makikita nyo yung para lang hindi na kayo mahirapan, ha. Ito sarado, no? Ito yung L-shape ng angle bar, no? Baligtarin nyo yan. Dapat ito yung opening para madali yung access nyo sa tornilyo. Nagkamali lang ako dyan, pero minor lang naman yan. By the way, tuturo ko uli sa inyo yung rewind natin konti. Ayun na yung gasket din dito, triangle naman yan. Hindi lang nakikita, may triangle dito, no? May gasket dyan, no? Importante rin yan, huwag niyong kalimutan ilagay kasi lalabas yung alikabok. Ayan, no? Dito, 3 tornilyo bago nyo ilalagay itong panel na to. Kagaya din nun. Okay. Ayan, nandyan na tayo sa kabila ulit. Okay, ituturo ko sa inyo. Ito, ha. Itong motor na to, no, para ma-adjust nyo yung dalawang tension ng belts na yan. Diba, iuusog nyo left and right yan. Kasi, una, hindi ko muna sisikipan yung dalawang magkabilang dulo para na-adjust ko ba yung, yung positioning ng motor. Pakita ko sa inyo. Ito muna. Pakita ko muna yung yan, paglagay ng belt sa baba. Ito. Ay, sige, teka. Explain ko sa inyo to, ha. Importante kasi nung una, ang hirap pantayin yung tension. Yung pala, magmi-meet talaga sila sa gitnang-gitna. Makikita mo yung motor, ito ata yung pinaka-center niya, dito sa kanto na to. Pag binagsak mo yung gitna na yan, dito yan, eksakto sa center ng motor. Pantay na pantay yung tension ng belt. Ayan, gitnang-gitna siya ng container niya, ng frame. Ayan. Okay, para pantay yung tension, ha. Wag nyo, make sure wag todo sikip, ha. Kaya kailangan nyo iangat nyo todo to, yung tornilyo dito sa base. Pag masikip yung belt, masisiraan kayo ng bearing. Kailangan medyo may kaunting luwag. Kaya pinipisil-pisil ko yan, eh. Ayan. Okay. So, gitnang-gitna lang yan. Makikita nyo yan, pantay na pantay yan dyan. Saktong-sakto yung belt niya. Sa una, malilito kayo, eh. Kasi kung hindi ko sasabihin sa inyo, medyo tricky. At least ngayon, alam na. Ayan, eksaktong-eksakto talaga yung belt. Hindi pwedeng lumihis ng 1 cm sa left or 1 cm sa right. Hindi may hirapan na kayo magkabit. So, kailangan pantay na pantay talaga. Dagdag ko lang, ha. Yung mga tornilyo kailangan masikip, ha. Hindi dapat merong loose dahil kakalas siya dahil sa vibration ng motor. Kailangan talaga masisikip siya lahat. Okay, bali ipapakita naman natin yung kabuuan niya. Yung nilagay na natin yung shield para dito sa belt para safe. Okay, yan na yun. Bali siya nga pala, no. Bago nyo ikabit yung motor, bago nyo ilagay yung motor sa loob ng frame na yan, ilagay nyo muna yung wheel para hindi kayo mahirapan magpasok ng wheel. Okay, medyo
baka dito pa kayo maglagay ng wheel, may hirapan kayo. Okay? Maigi na yung nasa paglabas pa lang sa box ng motor, ay ilagay nyo na yung wheel. Okay? Pukpukin nyo na. Kailangan sentro-sentro yung pin niya, no? Yung lock sa wheel. So, yan natin ang kabuuan nating mini rice mill machine. Hindi ko pa nakabit yung circuit breaker dyan. Ayan. So, yan lang po muna. Bali, pag gusto nyo umorder, hanapin lang ang Simple Machines PH sa Facebook at mag-message sa amin at doon tayo magpa-process ng ordering. Okay? So, salamat po at mag-subscribe na rin kayo sa channel namin.